Maayong buntag sa tanan. Happy Thursday sa ato mga suking tigtanaw diri sa ato ang official Facebook page sa City Information Office. Of course, gipanguluhan kana sa atong City Information Officer Ms. Ivy Guantero. Karon manag-ubay na usab kita sa lain nga edisyon sa In Focus. Kini managlahi nga mga departamento ang ato ang i-feature og karon naka-focus ang ato ang lente sa ato ang camera sa City Treasurer nga department. And ato ang makauban karon before nato introduce day. Ako si Aral Lasha gikan sa City Information Office. And ako sab si George Bacos, and kami yung makauban sulod sa sa katakna nga panaghisgot sa mga serbisyo o mga programa sa nagkalain-lain nga mga serbisyo gikan na yun ni Ara kaganina nga itong makauban very interesting no nga kinini ang ahensya sa usa sa mga mailang nga backbone usab sa ato ang local government unit tungod usab sa ilahang ilabihan pod kay importanteng serbisyo no. Kani George, kini ang ato ang makita gyud pirmi ilabi na karon nga ting renew sa mga permits sa ato ang mga business owners. Walay lain pa ato ang ipatimbaya ang ato ang Assistant Treasurer for Operations, Engineer Leonel Mistola. Maayong buntag, sir. Good morning, George, Ara, good morning. O good morning sa atong mga taga-subaybay sa Facebook page nato, no? Dinhi sa Cagayan de Oro, Pilipinas ug sa tibuok kalibutan. Okay, good morning. Good morning. Maayong buntag, engineer. Murag bago pa man ginawa ang Valentine's. Kamusta man imong Valentine's? Okay lang. Nagsilibrar ko sa akong misis. Okay. The one and only. Sa 14 nag-celebrate, sir. Sa 15 walay lain Wala na, nagtrabaho kita. No? Focus kita sa atong trabaho sa opisina kay renewal mangug karon gihapon, padayon pa man ang renewal sa business permit wa panahuman. So isip usa kita ka assistant city treasurer for operations, so kita ang responsible sa pagpangulikta og buwis. Okay. So speaking of trabaho, sir, kay murag gikan sa Valentine's Day niya pagka 15 trabaho na usab. But we just wanted to know if kumusta usab for the past few weeks ang ato ang especially timely kay nga atong hinisgutanan karon tungod kay sa lagi kining renewal sa atong mga business permits sa ato mga nakadiyang establishments dinhi sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. And so far, kumusta ang for the past few weeks siguro, sir? Kumusta ang kining business permit renewal sa ato ang mga establishmento, sir? Well, George, ang atong renewal sa Cagayan de Oro, nagpasalamat kita sa atong mayor, no, nga gi-extend niya ang atong deadline nga supposedly January 20 kana siya, no? So gi-extend na siya sa atong mayor, Mayor Clarex Oy, up to February 28. So gitagaan og lugway ang mga taxpayer aron sab nga makakita pa sila og pambayad, no? Kay ang January 20 dali lang gid siya, no? Dali ra kayo ang renewal nato from January 2 paingon sa 20. So ang uban diha dili pa siguro kakita og pambayad, so maayo na lang gyud gi-extend sa atong mayor ang deadline up to February 28. Okay, punta mo pasalamat ana no tungod kay taas kayong amal po Lugway, ang gilugway ang gihatag sa ato mga business establishments para makaikutar po sa mga requirements, and of course sa kinini ang maingon nimo, sir, nga pangbayad nila or sa mga kining Kinahanglan. so kinahanglan aron usab sa pag renew silang business permit kay labihan po na ka-importante matag tuig, sir, no? And hapit na no ang kinini ang lugway, no? And so far, sir, pila na ang kinini ang naka-renew sa ilang business permit na doon na batay as of pinaka-latest nga data? February 15 o 14, sir. Base sa atong records as of yesterday, February 15, naapa kita sa 60% ang naka-renew. Okay. So expected man gini siya sa atong mga Pilipino nga deadliners gid kita, no? Expected ni siya next week, Monday, starting Monday, mudaghan gid ni mudagsa ang mag-renew ani nga time, no? In fact, nag-extend kita sa atong oras sa serbisyo, no? Up to 7 o'clock sa gabi. So Monday to Friday, naa kami din sa among buhatan up to 7 o'clock in the evening, and open pod kita sa Saturday and Sunday. Okay. Medyo taas gyud kaayo nga paglugway ani, sir, dili lang sa panahon sa pag-renew sa permits
apan ang pag-entertain sa mga mo renew sa ilang permits kay wala may pahuway up until Sunday. Yes, tinuod gid kana kay ang atong buhatan maoy responsable Yeah. no sa pagpangulikta aron magamit nato ni ang atong mga collection para sa mga serbisyo nga ihatag ni Mayor Clarix. Oy. With this, sir, except for sa paglugway sa pagbayad sa business permit amo sa nadunggan nga adunay condonation nga gihatag si Mayor Clarex ani ato ang mga business owners, sir. Gusto lang ko makapangutana, sir, kung unsa man ni nga condonation para sa katong mga business owners wala pa kabalo o angay makabalo niini. Actually, ana ay giaprubahan nga ordinansa kitawag kanig tax relief, no? Na-approve kini siya adto pang Oktubre last year. Okay. So naani siya yung mga discount no nga gihatag sa mga taxpayer, especially katong mga negosyo nga dugay na nga wala nila na asikaso. So kung dili man gud nimo maasikaso ang imong usa ka business permit, wala nimo ma-renew, magdako ang imong arrear no, ang imong delinquency. So tungod sa tabang lugar sa atong mayor nga maaprubahan gid ang ordinansa nga makahatag og discount sa mga dagko nag mga arrear nga mga negosyo. So dako pud kay nga tabang nila, sir, no, especially nga katong sa ilang una-una ba nga nagkadako man hinoon imbis Dili ka na lang nang ko dili na mag-renew. lang mag-renew, dili na magbayad niya karon kay tungod sa gihatag nga discount sa ato ang LGU sa pagpalingkamot usab ni Mayor Clarix oy gumatag og discount, medyo mas napasayon ang ilahang kining pagbayad. Ang kini i-grab na lang nato ning opportunity nga ana nga Yes, in tinuod. return mas naka-benefit pud ni ana ang ato ang LGU. Yes, tinuod ka na, George, no? Daghan nalipay ana nga ordinansa kay at least na kuhaan ang ilang kabugaton sa ilang bayronon. So daghan ni avail pod ni ana, no? Daghan pod ang ni avail. And siguro, kuan po na, sir, kana na ang lesson po na nga kining og mahimo, no? Dapat timely, I mean, kanang mo sunod gyud sa oras nga tingbayad sa arong sa kining mga deadlines sa tax, sa renewal, aron usab na malikayan ang kining pagdako sa ilahang mga balayronon. Yes, tinuod ka na, no? Actually, kaning atong, for example lang, no? Kaning atong business tax. Once nga mag-impose na kitag penalty, dako niya ang atong penalty niya ni. No? Nakita penalty nga automatically 25% surcharge plus 2% interest matag bulan. So kung dugay-dugayon nimong bayad, magdako ang imong arrear, ang imong delinquency. So ato yung giagat ang mga taxpayer nga di na maghulat og deadline kay lisod man sad god kung mapenalty ta, bugat-bugat gyud ang yang penalties. But sir, with this condonation, sir, gusto lang sab ko mangutana kay medyo dako gyud ang paghatag ni Mayor Clarix sa discount sa atong mga business owners. Gani man worthy ra sad sila hatagan ani nga discount tungod kay sila usab ato na himong partner atong panahon sa COVID, mga wala gyud nagsira nga mga business and padayon ang kita sa city sa ila. But sir, with this condonation given to them, sir, dili ba on the losing end ang lokal nga pagamanan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, given that we have a lot of programs nga gina-implement nato karon nga straight on gyud sa katawhan sa Dakbayan? Actually, dili ka na siya matawag na nga losing end, no? Kay ang ato ramang gina-discount ang ila ramang arrear. Ang basic tax wala man nato gihilabtan. So ang atong kolektahonon gid sa ilang basic tax, ato kana siyang gikobra 100%. Ang mga penalties lang ang atong gitagaan og discount. Aron dili kayo totally bugat gyud ang ilang mabayran. So daghan nalipay gihapon ni ana nga pamaagi. And maayo po ni nga atong natakal nga kana nga discount yung gihatag sa LGU, especially katong mga patigayon nga siguro sa pagkaron wala pa nakaibalo nga aduna dai diskwento nga gitanya nga atong LGU. So mas maayo nga pamusla na tana karon mobisita, sir, no, sa atong batan. By the way, sir, talking about kinini ang sa mga nagaparinyo na pila tong kabuk ang nakaparinyo na karon, sir? 60%, As of no? yesterday, naapakita sa 60%, no? Ang kaning 40%
expected di sila nga mudagsa gid siguro sila next week. Okay. No, hopefully may untag maka-ana gid sila no, maka-renew. So, Medyo dako-dako na sa bang 60%, Yes. sir, no? We are more than half Oo. sa atong apan, sir, gusto ko mangutana kung aduna ba mo'y target nga bisan percentage lang, kung dili ka kahatag og numbers gyud, bisan percentage ka inyong gilauman nga mo renew gyud sa ilahang business permits karon nga tuig. normally sa miagi nga mga katuigan no, kanang kada renewal gid nato, naa gid tagatapos sa mga 70%, no? 75% ang maka-renew. Ang 25% ni ana is I don't know kung sa ilang rason nga nung wala sila naka-renew. Ang uban siguro nagsirado, magsirado or mag-change og ilang klase sa negosyo, no? Mag-divert sila into essential nga mga negosyo from non-essential nga mga klase sa negosyo. But comparing it to last year, sir, kumusta ang ato ang data mas kumusta man sa pagkakaroon as of this time kumpara sa the same date or range sa time nato kan kumusta ang ato ang kinini ang nagpa-renew sa business permit ning ubos ming taas? Actually, base sa atong data, no, compared sa the same day, February 15 last year, nakahuman kita og mga 15,000 ka business permit ang na-renew. February 15 last year. Last year. Pero karon naka-renew na kita og 18,000 kapin. So ni increase, dako og increase, no? Mga 3,000 kapin ang diferensya. So nagpasabot nga nipaspas ang atong proseso karon nga panahon, no? Kay daghan naman gud kita pamaagi sa proseso sa pag-renew sa business permit. Naa kita gitawag nga walk-in, no? Nga danhi mag-renew sa City Hall. Nga pud kitay pamaagi nga online. Nga dito ra sila mag-renew sa ilang panimalay, no? Online, so mugamit na sila og internet. So naa kana sa atong mga pamaagi karon sa renewal. Speaking of kining mga walk-in nga mga transactions and of course kining online transactions karon sir sa pag-renew sa inyong mga business permit, unsa day kung labi na kadtong mga new business owners siguro karon nga gahikay pa siguro sa ilang mga business permit, unsay mga pamaagi, unsay process nga ilahang pagasunod asa sila dapitan mo adto and kini pong sa or siguro atong unahon ang kining sa walk-in sa unsay proseso asa sila dapitan mo adto sir? Ang sa walk-in, kung mag-apply ka og new business, muadto ka lang sa atong opisina sa Business One Stop Shop. Anaay mga forms didto nga imong fill-upan, daw imong i-submit. Then after 2 days, amo kang i-inform nga pwede na ka mo bisita usab sa atong Business One Stop Shop aron bayaran ang imong bayronon, no? Moabot ka na siya og 2 days because ato pa nang gina-upload sa atong barangay system, Okay. no? Ang usa ka negosyante nga mag-apply, dili pa na automatic nato isyuhan because kinahanglan pa na sila approval from the barangay. No? Nausab na manggod ang proseso karon compared sa una tungod aning ease of doing business nga balaod. Republic Act 11032, no? Nga gi-require din ha nga kinahanglan one-time payment, one-time assessment, one-time payment. Ambot ipasabot anang one-time assessment, kinahanglan nga ang bayronon nimo anaa na sa usa ka billing. Kay dati manggod sa unang panahon, mag-adto pa ka og barangay. Magkuha sa kag barangay clearance. Daw moanhi ka sa City Hall aron mag-apply ka og business permit. Karon ginausa na siya. So meaning sa laktod nga istorya, danhi na magbayad og barangay clearance. Pero una aprubahan sana siya sa barangay via online. So naa kitay system nga atong i-encode ang applicant sa barangay system nato, then aprubahan ka na siya dito sa barangay o kinsa katong ilang in charge dito nga tig-approve. Then pag ma-approve na nila, so that's the time nga pwede na siya magpadayon sa iyang transaction para pagbayad sa business permit. So isyuhan siya og business permit. So masayon na lang, no? Dili na sila maskin asa mag-adto. Yes, sir. Oo. Makasave sila og oras Oras, sa panahon. yes. Apan sir, kaning duha naman ni ka mode of renewal of business permits nato. Kaning online sir, same ra ba siya kadali aning walk-in nato nga pamaagi sa pag-renew sa business permits? Dali ang online, no? Dali ang online because dili naman gug ka maglakaw pa sa imong panimalay, no? Diha lang ka mag-apply and then
naapod kitay in charge ni ana nga dali lang siya maka-reply sa mga applicant ug unsay mga needed requirements, no? Kung kumpleto ba yung mga requirements like mga DTI or SEC registration. So usa man kana sa mga requirements. So mas dali ang online, mas sayon pud siya kay magbayad pud siya. Online pud. Yeah. Anya, kuan sir, kinini ang usapod sa mga it's a good initiative, no? I mean, dili ta ng LGUs nagpaygan kining online registration or kining renewal. But we just wanted like to ask sir if kanang unsa ka safe kay especially nowadays nga kanang kuan ba kinini ang din Nagbahal oo sa sa kanang mga kuan sa security siguro sa siguro adunay Transactions transaction sa ato online. ang mga business owners unsa ka secure unsa ka safe Basin ang na ato ay ang- ni sakay sa Oo. panahon, sir ba? Actually, ato ni siyang matawag nga secure gayud, no? Kay ang atong mga payment portal is powered by Land Bank Ah, of okay. the Philippines. So, I'm sure ang system sa Land Bank siguro Yes. siguro is very secure, no? Yes. Nagasubay gid kana sila sa standard sa BSP, no? Bangko Sentral. Yeah. So, dili ka na siya basta-basta lang pod nga ma-hack or masudlan sa mga kuan. So, generally secure gid siya. So walay angay gyud nga Kabalakan. no nga to ang mga negosyante sa paggamit sa atong online system. By the way, speaking of online system sir, as lapita mo visit unsay website nga sudlan ana para maka-renew? Naay atong official website sa Cagayan de Oro, cagayandeoro.gov.ph. Okay. So mosulod lang ka dinha, naa kay makita nga portion nga online payment. So iya kang dalon dayon didto sa pag-click nimo sa link from the cagayandeoro.gov.ph, dalon din kanya didto sa atong official website sa City Treasurer's Office. Okay. So makita mo Makita pala sa sa ato atong ang screen. screen karon no. Oo, Sa ato naa, ang oo. mga So- nagtan-aw karon na apod dira ang ato ang mga steps Yeah. unsay angay nga paghimuon. So murag dali ra pud ni siya Yes. sir no, dili siya complicated nga kinini ang mga steps wa Kaya ra. karon sa atong Kaya ra bisan sa atong mga senior citizens Yes, nga tinuod. business Oo. owners. Murag gidesign nato ni siya nga murag ATM, Yeah. no? Nga dili na kinahanglan tudluan ang client. Yes. Kay kung kita first time natong maggamit og ATM, wala man siguro kita gitudluan sa bangko. Oo. No, diretso ra man tag atubang sa ATM daw nagtuplok-tuplok. So ingana po ang atong pagka-design sa atong payment portal. So kining payment portal sir, first time ba nato nga gi-apply karon nga year or the past years ato aning gigamit? Naa na ni siya no atong miagi nga mga tuig, pero ato na ni siyang gi-improve karon ang atong mga online services. So sa unang panahon, wala pa kitay kanang gitawag nato og one cycle transaction sa renewal, no? Sa una is naalang kita sa assessment then payment. Karon lahos na gid siya sa permitting. So electronic permit, makadawat na kag electronic permit. Nga, so far sir, kumusta? Kumusta ang kining daghan ba ang ipahimulos niining kinini ang online transactions or kinini ang sa ato ang mga business owners? Yes, base sa atong record no nga nakuha from business licensing division, musubra na sa 1,000 ka mga tao, no? Actually kana nga porsyento sa nag-process online is dako na siya. Yes. No, lipay na kita niya nga nilapas na katag 1,000 ka transaction. Pero ato lang iklaro sir, kining kung mag-online kuan tama, atong gamito ng online mood sa renewal of business permits. Kailangan pa ba ta mo ani sa City Hall after anang mag-apply ta online or didto ra gyud online ang tanan transaction apil ang pagkuan na sa business permit? So, sir? pwede siya sa online na gyud tanan, no? As I've said a while ago na from the billing next to payment, then next is permitting. Pwede na siya nimo mahimo online tanan 100%. So di na gid ka mag-anhi dani. No, di na gid ka mag-anhi dani sa City Hall. Pero naay uban nga mga tao nga i-hybrid nila nga magbayad lang sila online pero ilag yung i-claim dani ang Walk-in, yeah. business permit. Pwede pod ingana isagol-sagol, no? Pwede Dako siya. kaayo siya nga tabang sir no sa atong mga business owners nga grabe gyud kaduot sa ilang business. Yes. Walay time mag-ani sa buhatan sa inyong buhatan o sa City Hall. Dako kaayo siya nga tabang sa ilaha kay at least secure sila ba nga naka-renew na sila silang business permit. But with this sir, we have two modes of like
renewing business permits. Ako ang ipangutana sa imo, sir, kay renewal man ni ato ang halos conversation. But I want to ask, sir, given the condonation, discount sa paglugway sa adlaw, sa inyong paglugway usab sa inyong court nga mag-duty mo up until the weekends, naka-invite ba tag mga bag-o nga mga business owners, sir, to like open business here in the city? As of yesterday, no, na ay mga bagong investor lugar, no, mga kanang mga new applicant, so mga investor man na sila. Niabot na kita og mga 900 kapin, no? So daghan-daghan na, and hopefully mudaghan pagid unta, no? Kay nabibo naman ang Cagayan de Oro. Labi na gyud sa pagpaningkamot nato, no? Sa tabang lugar sa atong mayor nga ma-maintain ang peace and order. Kay number 1 gyud na siya, kay kung walay peace and order, wala gyud mag-open og negosyo sa usa ka syudad. Yes. Oo. Ubos sa administrasyon ni Mayor Clarix, sir, ato ang napansin nga walay undang nga sulod gyud ang business sa Cagayan de Oro, given siguro sad, sir, nga duha sad ta ka tuig nga nagpahuway gikan sa pandemya, sir. Oo, tinuod ka na, no, karon ni daghan gid ang atong mga negosyante, nang-renew na sila daghan because makita man nato nga ni kuan na gyud, hinay nagsaka ang economy, no? Nabibo na ang Cagayan de Oro, dugay na magsira ang uban nga mga establishments, dili pareho adtong pandemic time nga alas 7 pa murag halos sirado na. Yeah. No? So, ingunana sir nga imo na isgutan nga kinini ang hinahinay na nga nag-uswa or nimbango ng atong ekonomiya. Kini ang recently nakadawat pud mi taho dinhi sa mo ang opisina nga inyong opisina report nga adunay pag-increase, no, sa kining tax collection dinhi sa ato ang dakbayan. And unsa siguro yung mga rason ni ani sir nga ingon ana man nga Factors, sir. factors nga nakapasaka pabarog sa ato ang ekonomiya. Actually ni dako ang atong tax collection karon tuiga. Because daghan nga mga negosyante nga nangag-open, no, kato akong gi-mention kanina na kita mga 900 kapin, no, nga nagkuha og nag-invest og nag-open og bagong business, plus daghan na pud ang nag-renew. Now usa pud nga factor nga nganong ni dako na pud ang atong tax collection because maybe dako na pud siguro ang gross sales sa mga negosyo, no. When you say gross sales, dako na ilang halin, nabibo na ang Cagayan de Oro. So dako ang ilang ma-declare nga sales. Kay diha manggod magdepende ang atong tax collection. No? Sama atong niagi nga mga tuig panahon sa pandemic, medyo gamay-gamay ato na kolekta because naibawan man gid nato nga gamay ra ang ilang halin. Yes. So karon tuiga dako naman ilang halin nila. So natural dako-dako na pud ang ilang mabayaran nga tax. So all in all, mudako gid siya. No? Given the increase of the tax collected karon, sir, 60% pa man ta karon, wala pa man gyud ta kabalo kung pila ang makolekta pag human gyud sa lugway nga gihatag. Pero sa imong assessment, sir, kung ikaw ang pangutan-on, ang city ba paingon na ba sa pag fully recover gikan sa ato ang 2 years, more than 2 years man siguro, more than 2 years. nga pag-suffer sa pandemic? Makita man siguro nato, no, nga murag naka-recover na gid ta, no. Halos maskin asa ka mag-adto Luzon, Visayas, Mindanao, nakabangon naman gid ang ekonomiya sa Pilipinas. So natural makita gid nato nga mo gini siyang mga factor nga nganong nag-increase ang mga collection sa lain-lain nga mga LGU. Apil na din na ang Cagayan de Oro, no. Ang atong collection karon compared sa last year gani is niabot kita more than 25% ang atong increase. Okay. So last year mga naalang the same date last year naalang kita sa mga 600 million. Pero karon sobra na sa 800 million. So a difference of 200 million dako na siya. Dako kayo na siya. And magdako pa gini siya karong umaabot nga semana kay daghan pa man ang wala maka-renew. So posible moabot gini siya mga 9 or hopefully moabot ni siya 1 billion. Sa business permit lang na, sa business taxes lang na. Dako gid kaayo, no? Yes, Dako kaayo. which is kanang dakong tabang, no, sa labi na sa mga projects, mga programs
dinhi sa ato ang dakbayan kay musumbalik mangguna no kung Yes. ingon na ba kung ang kinini ang suporta o yun man ang kining kung dako tag tax collection ang mga programa po mas mapalapnag po nato ang mga programa sa LGU kay musumbalik na sa ato ang mga programa ang katawan gyapon ang mga benepisyo Yes, tinuod ka na, no? But with this, sir, kay medyo taas naman ang ato ang nakolekta. We have naiskutan sa nato ang mga programa, proyekto nga ato ang mga tagamtaman kung aduna kitay sakto nga pondo nga apil niini ang kaning mga business permits nga renewal sa ato ang katawhan. Sir, nagwonder sad ang mga Cagayannons kung aduna batay increase sa business tax rates karon nga tuig. Actually, wala kita nag-increase sa atong rates, no? Ang atong gigamit nga ordinansa is kato paghihapong na-approve sa 2015. 2014, sorry. 2014 nga ordinance number 12860, no? Kana nga rate base pa naanan tuiga. So wala nato nag-increasean karon. Maora gihapon, as I've said, ni-increase lang ang atong collection because dagko na ang halin sa mga negosyante. Kung mudako ang ilang halin, dako po ang atong makolekta. Yes. Kay magbase man ta sa pilay ilang sales. So yun ana no ang kinini ang factors no nga maka pauswag yun sa ekonomiya sa ato ang dakbayan especially karon nga open na and then ang mas gipasayon. Siguro sir, usa pod sa ako nakita sir no nganong nagkadaghan pod ato ang mga investors nag-open og business dinhi aside from being the center of kini ang Northern Mindanao, ang kining economic center ang Cagayan de Oro City. It's because Trade. siguro tungod usab sa mga programa usab sa gipangunahan usab sa inyuhang kining buhatan nga mas mapasayon, mas kini bang mapadali. welcoming nga to ang kuan kay dili lisod-lisoron ang mga investors, walay na ba walay kuskus balungos nga tananhan ay Murag sa kuan oo. to. Sa ang tagline murag sa lain man. Importante gid kana siya, no? Kinahanglan nga naay kasayon sa pagproseso. Kay kung lisod-lisoron nimo ang usa ka taxpayer, sila pa ang gabayad, imo pang lisod-lisoron. So dili gina mo bayad. So kinahanglan gyud nga kung magbayad ang taxpayer, kinahanglan sayon gyud nga pamaagi. Dali nga pamaagi, no? So makita nimo sa atong opisina, naka-air condition ang atong taxpayers lounge, no? So kinahanglan ato gid kana siyang i-maintain aron ganahan og bayad ang mga taxpayer, no? Nagpasalamat butas mga taxpayer nga mga honest pud sila, no? Nag-declare pud sila insakto nila ang mga sales. So dako kana siya nga tabang. Factor sad ni George no nga mas daghan ang moani nga investors katong wala pa ka-invest sa Cagayan de Oro kung naay for sure mapanabi man gyud ni sa ato ang mga business owners nga nakabayad na factor man ni nga oy dili mi galisod-lisoron baya diri sa amo ang business permit renewals diri sa dakbayan sa Cagayan wala mi naglisod og renew sa among business wala mi naglisod og open sa among business so factor sad na nga mag-invite ta og mga investors diri sa dakbayan so dako kaayo nang atabang sa lokal nga pagamanan to implement programs usab sa katawhan kay kana once again ang mga gibayad nila mo balik ra na sa ila pinaagi sa mga programs sa ato ang government ubos sa administrasyon ni Mayor Clarix. But sir, I have a question. Dili ko sure kung inyuha ba tong department ang gihangyo ni Mayor Clarix nga mas mapadali ning business permit renewal kay murag taas daw ni nga panahon sa una, sir? Sa unang panahon yun, no? Mga way back 10 years ago, ang proseso gid nato sa usa ka business permit is moabot ni siya tagsa ka semana, no? Ang mga signatory daghan kaayo ang mga signatory. So kung daghan man gud ang signatory sa usa ka transaction, na di na mosulod ang mga red tape. Okay. Di ba? Daghan kay imong agian, so delikado na ingana, no? Daghan agian. So karon base lugar sa pag-implementar nato sa kaning ease of doing business. Nga one-time assessment, one-time payment. So wala na nato gipasikot-sikot ang proseso, no? So diretso-diretso na siya. So makita lagi nato nga dali ra gyud ang processing dinis Cagayan de Oro. But given this, sir, aduna pa ba gikan sa inyo ang buhatan nga end, sir? Aduna pa ba mo'y plano nga mag-implementar og bag-o nga mga strategies nga mas mapadali pagyud karon nga pag-renew sa business permits, pagdawat og bayad sa mag-abli og bag-o nga mga negosyo
nabay plano ang City Treasury ana sir? Actually, kana siya, nakita yung mga plano ni Ana, no? Unsaon na to, mas paspas pa gyud. Aside aning mga online payment, mo man gini siya ang pamaagi nga mapaspas. Actually, this year, na ganit tayo gidugang nga mga payment option. Sama ning mga GCash, no? Maya, Shopee, GrabPay. So naa na sila, nadugang na sila. So flexible na gid kay atong pagbayad. Now, in terms of plans, no? Unsay buhaton nato para pagyud maserbisyuhan nato ang mga taxpayer, especially katong tuas lagyo, naaman kitay kaning atong matag weekend Yeah. nga activity ni Mayor Clarix sa barangay. Clarex nga Oo. services sa So anaapod kitay atong processing pod dinha, no? Atong pwede ka dinha magbayad pod. No, pwede pod sa katong mga lagyo na nga barangay nga kapuyan sila ani sa Cagayan de Oro. So pwede pod kita didto magdawat og mga transaction, no? Sama sa pagbayad sa ilang real property, sa ilang business permit. So pwede pod, no? At the same time mang-inspection pod kita og kinsa tong mga negosyo didto nga wala nang kuha business permit. Kay required gyud ang usa ka negosyante nga magkuha og business permit base sa atong ordinansa. And speaking of mga initiatives sa pagdala nga sa mga kabarangayan, sir, I heard dili lamang dinhi sa City Hall ga-open ito mo para for kinaday mo yung mga kiosk or kinini ang gi-open nga another site to renew their business permits. Karong panahon na kay renewal manggod, naa kitay ginabuhat nga satellite office, collection district, collection office didto sa Puerto. Okay. Sa Puerto, ang isa pod naa sa SM Uptown. Uptown, yes, Uptown. Next week magbalik kita didto, Monday up to February 28. Okay. Straight na gyud, sir. Straight na siya kay para lang gyud nga makaserbisyo gyud, no? Nga didto na duol na gyud sa mga taxpayer. Ato ang mga business owners sir, wala na gyud Excuses, reklamo. O wala na excuse kay daghan kay sila pwede adtuan kung taga uptown ka, adto ka sa SM. Oo. Kung diri ka dapit sa amuang barangay, naa ang puerto. Kung naa ka diri sa sentrong bahin, diretso sa City Hall. Kung dili gyud na nimo mabuhat na ay online. So wala na gyud rason. Wala na gyud rason, no? So kita padayon gyapon kita og paningkamot, no, nga makauna-huna pag kitag maayong mga innovations aron mapapaspas, no? Yan, ingon ana po sir, dili gid pod kinini abang dili maghuot, dili ingon ana magtapok dinhi sa City Hall sa pag-renew sa ilang mga business permit kaya no tay pang-open nga mga kiosk nga pag-auto sa kanina. Oo. That's Pero Sakto dili gyapon kakaingon, Yes. George, kay katong ni Agi, mas naabot lang gid sir sa Pinoy siguro mas mosalig gid siguro sila nga naa gid sa buhatan sa City Hall Yes. mag-renew. But with this sir, renewal of business permit raman ni atong gikuan. Pero wala ta kabalo nga lapad kaayo ning City Yes. Treasurer nga City Treasury nga department. Sir, dili lang di ba renewal business permits ang Yes. inyong serve nga service sa tao sir. Pwede may mangutana unsa pa yung mga serbisyo Yes. ngayong gitanyag sa inyong buhatan. Actually, ang opisina sa Treasurer's Office is ang mandato niya is tax collection, no? Kami ang responsible sa pagkubra, no, sa mga buwis nga bayronon. So duha ka klase ang atong mga buluhisan. Kaning gitawag natong real property tax and business tax. Ang kaning atong business permit na belong ni siya sa business tax. Ang real property is ang kining atong mga yuta, building ug machinery, no? So mo kana siya ang atong trabaho ana, maghatag kita og mga assessment or mga billing sa mga taxpayer nga katong basin nakalimot og bayad. And then ato silang kolektahan, pinaagi lugar sa ato silang encourage nga magbayad online or magadto sa opisina aron magbayad sa ilang mga tax obligation. Basically, ang rule gid ay sa kinini ang kuan sa City Treasury Office is kining mo gini sila ang Tax bagbon collectors. og sa makina pa ni sila mo gasolina di ay sa para mo mudagan kay of course kung
walay enough funds, walay dili ngon ana ka capacitated ang ato ang kinini ang tax collection, maglisod pod pag-operate ang ato ang LGU because we're depending on a tax collection matag tuig sa pag-operate sa mga programs usab sa LGU. Yes, tinood ka na. Ang tax is mo na siyang lifeblood sa gobyerno. Yeah. No? Maglisod kita og implement sa atong mga projects. No? Kung wala kitay local source nga nakolekta. No? So, dili pwede nga mag-agad lang kita o magsalig lang kita sa kanang atong national nga share. No? Kinanglan naagi kitay collection from the local source, no? Sama aning real property tax and business tax. So nahulog gid siya mao gini ang bread and butter, Yes. no? Mag-unsa na lang gyud ang gobyerno kung wala pud kitay tax collection. So maulay ka na atong ginasulti sa mga taxpayer nga kung dili pud kita mangulikta, unsa na lang may tabo pud sa atong syudad. Yes. No? Ma-maintain baka nato ang peace and order, cleanliness? Ma-maintain baka na siya dili. Yes. Magkinahanglan gitag kwarta. Yes, mao man gyud sir bisan dili man gyud nato i-deny nga kung mangita mo og programa, be responsible usab sa pagbayad sa inyong mga buwis. However sir, given nga success naman gyud ang matawag nato ani sir kay 60% is big na gyud, more than half na siya niya. 70 to 75% trabeya ang ato ang target no pero basin day malampasan pa na nato karon na year sir. But I know dili ra ni walk in the park ang pagkolekta og Yes. business permits sa mga business owners. Sir, unsa nga sagara nga mga challenges ninyo sa inyong buhatan? Ilabi na gayud kaning mga renewals sa mga business permits o guban pang Property, renewals o mga ingana nga mga problema sa atong katawhan? Well, ang atong challenges sa gida, no? Di ginato malikayan nga mudagsa ang mga taxpayer, especially on deadlines na. So, since ang atong mga personnel is limitado man pod, no? Limitado pod atong personnel, so naay possibility kung magdungan gid sila tanan, basig simbakog dili nato ma-accommodate Okay. kanang mga walk-in. So mo na siya nga gina-promote gid namo, gina-encourage namo ang mga taxpayer nga mag-online because maka-accommodate gina ang online. Yes. Maski pag sila tanan mag-online ang tibuok again di oro maka-accommodate gina siya. No? So mo lang na siya ang atong problema nga nakita basta mudagsa na magdungan ang mga taxpayer. Pero at least knowing kanang mao ni ang kasagaran nga mga challenges nato na natay ikapanagangdaan Yes. through the online kining portal nga to ang gihimo to address that kanang problem aron siguro in the future nung of course in this digital age na ta karon mostly our business kanang owners are ilang mga transactions through online. Na. So maybe ato ang paghinaot in the next few years sir no nga kanang mas maubos ang Ma-appreciate kanang na walk-in. nila. Oh, yeah. Mas Ma-appreciate na maubos ang online. walk-in, mas mutaas gining online transactions na tumo na tong gidamo arong mas efficient, mas dali pud sa ilahang part. Correct good George no. May gid unta mo ginaton target nga kung pwede ma-online gid tanan. Aron sad malikayan nato ang pag tunol hatag sa kwarta no. Kaning kuan mas may gid cashless transactions. Yeah. And mo man na ang gina-promote karon dili lang sa Dakbayan sa Cagayan but the entire world naman siguro murag promote og cashless transaction. transaction. However, sir, nasad kay certain question kay I have encountered this personally. Pinaagian ang program ni Mayor sa radio. Naa siya'y problema, willing siya mag-renew sa iyang business permits. And naa nagali siya ikabayad. However, nagka-problema sa barangay, sir. Kaning inmuhang giingon nga kailangan pa mo connect sa barangay and naay certification, certain certification ang barangay para go signal nga ipa-renew na sila, sir. Unsa man ni nga answer? Naabay i-take part ang City Treasury Department ani sa kaninga problema? Magpa-middle ba mo ani, sir, between the taxpayers and the barangay? Actually, naa ka na siya sa balaod, no? Nakasulat ka na siya sa balaod sa Ease of Doing Business. Nga dapat moagi gid sa barangay ang usa ka applicant kay ang taga-barangay ang nakahibalo sa ilang area ug unsa ang mga bawal, no? Mga bawal. So that's why nga sila gid ang mo ocular inspection dito sa area kung allowed ba ni or not, no? So dili tanan mga application sa business permit
i-allow sa barangay. No, for example, naa sa atubangan sa simbahan, atubangan sa eskwelahan, magtukod ka og mga negosyo nga dili haom ana nga mga lugar. So ibawal gina sa barangay. So insakto gyud nga ang barangay mo mag-approve no sa first time sa application ra pero sa renewal Kamo tuloy-tuloy na siya kay renewal na lang man. Na naman ay approval sa first time pa niya nga application. Ang iyang case mangud adto George was naa iyang tindahan sa National Road. Dayon murag gi kuanan siya sa barangay, wala siya gi hatagan og permit. So wala siya naka-renew and nagduol siya ka mayor for help, sir. Okay, so kana siya naka-violate siguro na siya sa labi na gid kinasa sa dalan. So naamang gunay mga requirements, maigo ka sa DPWH nga mga project. So natural ang barangay gid ang makakita, no? Ang makakita kay ang kada barangay 80 ka barangay, na sila assignment sa ilang barangay. So ang ilang scope nila, ang ilang area of responsibility, ma-manage nila kay duol lang man sila. Yes. No? Yeah, by the way, Daito, sir, speaking about the process and nahisgutan na to ang takes or ang part sa barangay, but other agencies, kay I know, dili lamang ang City Treasury ang kinini ang sa business renewal, sir, more na sa under siguro ana or nalangkop usab na ang City Health for sanitation. Di ba naman na yung nga process, sir? Permit and then... Part sa atong business permit process is ang sample ang Bureau of Fire. Yes. Usa din na sa requirements. Sanitary, under ka na sa City Health. No? Kaning atong mga city bet, no? Mo ni silang gipangtawag natong mga regulatory offices. No? Nga mo ni silang ga-regulate nga kinanglan makapasar ka sa ilang balaod nga ginasubay pod, no? Automatic na siya sa atong system. Mo na siyang gitawag na to backroom transaction nga dili na ang taxpayer magatubang ana nila nga mga opisina. Backroom transaction na siya. So kung naay diferensya ang usa ka aplikante, so ipatawag lang na siya dayon sa opisina. For example, City Health. Kung naay problema ang imong negosyo, mga pagkaon. So ipatawag lang kanila ana. Kung sa Bureau of Fire naay problema ang imong building, no? Or sa Ubo, city building, no? Naay problema imong structure sa imong building. So ila lang ipatawag. Pero mostly ana tuloy-tuloy na siya. Para ma-comply ginato ang ease of doing business. Yes. Daghan nga buhatan ang nagtabang-tabang, nakipagtimbayayong sa each other para mas pasayon gyud. Dili ba tanan lokal nga pagamanan, sir, LGU ang nag-promote og ingani nga kadali kapaspas sa renewal of business. I heard it's only Cagayan. Yes. But dire ang ako ang nadunggan nga ingani kadali ang renewal sa business permit, and sa lain man gud nga LGU sila pa mo adto sa CHO, Yes. adto sa fire. Mauna siya ang Cagayan de Oro sa una pang panahon. Sa una pa gyud, no? Nga muna akong giingon lagi nga daghan kayog signatories. No? Mag-adto ka sa kada opisina. Unya dili ra ba mag-abay-abay ang mga opisina? Oo, Kay dili. ang example ang City Health, Kailan? daan naman ginang City Health nga tuwa sa layo. Yes. Oo, ang Bureau of Fire daan naman ginang tuwa sa Kugon nga area. So mag-adto giga didto. Plus nadugangan pag barangay sa una, nga didto ka magkuha sa barangay, kung tuwa ka sa Bugo, moadto ka gyud Bugo. So lagyo kay sa una no, daghang kag-agian karon one-time assessment. One-time assessment so na tanan din na. So ang papilis pag-process nimo sa business permit, dili na dalon sa taxpayer didto atubangan sa city. CHO, sa Bureau of Fire dili na kay giamo na nang gi-process backroom. Mo yung tag-backroom di na makita sa taxpayer. Okay. Oo. Di na makita sa taxpayer. Ang taxpayer usara yang makita niya ang katurang mag-receive. Dayon maghulat na lang siya kung tawagon ang iyang turno, ang iyang number. So kung kumpara sa the past years ngayon ato ang gibuhat, sir, murag nakat yun more than half ang ilahang Oo. sir, no? Yes. Ang processing Oo. time, ang kining pagproseso sa mga dokumento, which is favorable gyud kaayo sa Sa part sa ilaha, mga oo. business owners. Oo. Kana man good, George, mo na kung gikaingon ka ganina, we can invite more investors, Yes. more business owners to open up in the city. Tungod ingana kay murag factor gid kay na dako kay na sila nga factor, sir, nga dili na sila hasul-hasulon sa ilang pagkuan. And kani isa usab ni sa pag-promote, George, nga wala na yung mga under the table, red tape, mga ingana nga dili gyud angay buhaton sa lokal nga pagamahan, sa mga empleyado sa lokal nga pagamahanan. So
Sir, salamat kayo sa inyong pagpaningkamot usab nga ma-entertain ang ato ang mga business owners. Siguro sir, murag natakol naman nato ang tanan. Imuhan ang na-cover ang tanan. So kanina lang siguro sir imong appeal sa public ilabi na sa itong mga business owners nga hapit na gyud mahuman ang paglugway. Pila na lang 2 weeks, less than 2 weeks. Yes. Oo, na next week and few more days na dayon human na ang paglugway sa atong renewal of business permits imo pag-agat sa ato ang mga business owners sir nga mag-open o mag-renew sa ilahang permits. No, ato ning ipaabot no ang opisina sa City Treasurer's Office nagpasalamat no sa higayon nga gi-invite sa admin ninyo dani aron makapahibalumi sa mga publiko or sa mga taxpayer sa atong mga ginabuhat sa opisina sa Treasurer's Office. Una sa tanan, nagpasalamat ko sa mga business sector nga nag-renew na, especially sa ilang pagtabang gid sa gobyerno pinaagi sa pagbayad on time sa ilang buwis, no? Daghang kayong salamat niya na og ang katong mga taxpayer or mga negosyante nga wala pa naka-renew, ipahibalo nato nga February 28 lang tama ng atong renewal. And pag abot sa March 1, mag-impose na kita og penalty nga 25% surcharge and 2% interest. So since that is March na, ang atong interest niya na is 6% na. Kay 2% per month man. So dako gid na siya. So atong giaghat ang mga negosyante nga mag-renew na karon ug pahimuslan nila ang panahon. Yes. Kaya ang panahon di na mo balik. Yes. Okay? So again, daghang salamat sa inyong pag-invite kanamo. Daghan Alright, kayo. salamat Oo. Engineer Linel Mistulang atong Assistant City Treasurer for Operations. Angay sa dusad nato pasidunggan ang atong City Treasurer Yes. si Ma'am Jing Maagad. Wala lang siya karon kaya doon na po siya importante nga lakaw. But na-cover gid sa Ma'am Jing ni Sir Yes, ni Engineer that's right. Lionel Yes. ang tanan discussions nga amo ang angay pahibalo usab sa katawhan. Sa daghan gid kayong salamat engineer Lagi. for sharing your time with us. Daghang pong salamat sa atong treasurer no si Miss Jasmine Maagad sa iyang suporta. Supportive siya sa atong mga proyekto nato din sa Treasurer's Office unsaon nga mapapaspas ang atong mga transaction. So very supportive siya nga treasurer. And of course, to the whole staff of City Treasurer's Office nga, I know, busy kaayo gyud Wala na sila pahuway. 7 Naman days a Sunday. week, di ba? No? So, Thank sa you. ato ang mga business owners, i-grab na yun ninyo ang opportunity nga gi-extend na sa ato ang mga employees sa City Treasury's department ang pag-extend sa ilang trabaho kay gusto gid sila nga dili mo mabugatan sa inyong pagbayad sa inyong business permits. Siguro maora to karon sa ato ang edisyon sa In Focus pinaagi sa pag-focus nato sa ato ang lente sa department sa City Treasury, the City Treasury Department. Kini na lamang si Ara Lashamay Bulisig. O kini si George Bacos ug atang inausab ang laing edisyon sunod semana sa mga takna ug adlaw lain na usab nga departamento nga ato ang i-feature ini sa atong sinimanang programa so angay usab na inyong atangan. Uban ang kinatibukan nga pwersa sa City Information Office gipanguluhan sa atong City Information Officer IVS Guantero ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarex. Once again, daghan kaayong salamat sa inyong pag-uban sa amo karon unta daghan mog natun-an. Maayong adlaw dakbayan sa Cagayan de Oro.